an unprecedented stealing of people's money. Ganito yung nilarawan ni Secretary Vince Dizon ang napag-alamang anomalya sa 5 flood control projects sa Bulacan. Tumungo si Secretary Dizon dito sa Office of the Ombudsman para sampahan ng kaso ang 25 officials ng DPWH at mga contractors sa sangkot umano sa mga irregularidad sa 5 flood control projects sa Bulacan. 20 sa mga sinampahan ng mga kaso ay mga opisyal ng Bulacan 1st District Engineering Office, katulad nila former District Engineer Henry Alcantara na matatandaang nag-aproba umano ng ilang ghost projects sa lalawigan, kabilang ang isang reinforced concrete river wall na tinawag mismo ni Pangulong Marcos na non-existent matapos ang kanyang inspeksyon. Sinampahan din ng kaso si dating Assistant District Engineer Bryce Erickson Hernandez na nag-uugnay naman kay Senator Jingo Estrada at Joel Villanueva sa mga maanomalyang flood control projects. Let's note though na both Senators and Estrada and Villanueva have denied their alleged links to the anomalous projects. Ang natitirang 5 naman na sinampahan ng kaso ay mga opisyal ng 4 na private construction firms na sinasabing sangkot sa mga manumalyang proyekto. Kasama dyan ang beneficial owner ng St. Timothy Construction Corporation na si Sara Discaya. Pati na rin ang 2 opisyal ng Sims Construction Trading and Wawa Builders, ang contractors ng 2 ghost projects sa Bulacan na personal pang binisita nila Secretary Dizon at Presidente Marcos. Sinampahan rin ng kaso ang opisyal ng IM Construction Corporation, ang kumpanya na according kay Senator Ping Lacson ay 4 na beses binayaran ng gobyerno para sa isang 92.5 million peso floodgate at pumping station. Ito ay kahit duplicate ang kanilang sinabit nilang photos sa kanilang progress reports. Ang mga respondents sa kaso ay sinampahan ng kaso paglabag sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act, Government Procurement Reform Act, and malversation and falsification of public documents. Napag-alaman kasi ng Internal Audit Service ng DPWH na classified as accomplished ang mga proyekto sa Bulacan kahit na incomplete o depektibo ang mga projects. Marami rin daw nawawalang mga project logbooks at mga supporting documents. Ang halaga ng proyektong sakop ng complaint mula 39 million pesos hanggang 96 million pesos lang naman. 3 sa mga projects na ito ay lampas sa 75 million pesos ang halaga. Lampas-lampas yan sa itinakda ng batas na threshold para sa kasong plunder o pandarambong. Ang tanong ngayon, bakit hindi plunder yan ang pangkaso? Mahirap kasong patunayan ng plunder. Kaya minabuti ng kampo ni Secretary Dizon na sampahan ng mga kasong mas madaling patunayan itong mga sangkot umano sa anomalya. According kay Secretary Dizon, kapag napatunayan naman daw ang mga kasong ito sa korte, ay meron din naman daw itong kaakibat na parusang life imprisonment o reclusion perpetua. Non-bailable din ang mga kasong ito. Sabi ni Secretary Dizon, marami pa raw ang makakasuhan sa mga susunod na araw. Pero nung tinanong siya kung meron daw bang politiko na mananagot sa mga projects na ito, sinabi ni Secretary Dizon na iiwan na lang nila sa Independent Commission ng mas malawakang investigasyon dahil nakatutok ang focus nila sa mga kawani at empleyado ng DPWH, ganun din sa mga contractors.